Andito tayo sa aking vlog site at tatalakayin natin ang pork barrel part 5. Nangangamba daw ang mga whistleblowers na pagtangkaan ang kanilang buhay. So, tingnan natin itong news clip na ito. Gusto ko ring bigyan ng pansin ang mga links na ito na maaari niyong puntahan para maintindihan niyo ang mga sinasabi ko dito. Ito naman ang link sa news clip na kinuha natin sa ABS-CBN News, isang video na nagsasabi na mas pinag-iingat ngayon ang mga whistleblowers sa bilyon-bilyong pisong pork barrel scam. Ito'y matapos madiskubre ng ilang intel sources ang planong patahimikin umano ang mga whistleblowers, kanilang abogado at maging si Justice Secretary Laila de Lima. Ito naman ay pinigyang buhay ni J. Ruiz TV Patrol, September 7, 2013. Ang lawyer ng mga whistleblowers ay in-interview dito sa video na to at sinabi niya na nangangamba nga daw na pagtangkaan ang buhay ng mga whistleblowers. Sa part 3 nitong vlog na tungkol dito sa pork barrel, nakita natin na ang alleged mastermind kaya sumerender dahil takot din siyang mamatay. So, makikita natin dito na lahat tayo kailangang harapin natin ang takot natin na mamatay. Makikita nyo dito na ang takot ng politiko at ang takot ng mahihirap at ang takot ng mastermind ay pare-parehong tungkol sa takot na hindi sila survive. Iba-iba ang kanilang hinahangad pero pare-pareho ang kanilang takot. Ganun din ang alleged mastermind, ang takot niya na pagtangkaan ang kanyang buhay, pati na ang whistleblowers at iba pang mga kasangkot dito na sinabi rin sa video. So, hindi natin madideny na ang poverty sa society ay may kaugnayan sa ating takot na mabuhay or fear of survival or takot na mamatay. Sa isang sistema ang lipunan ay hindi pantay-pantay ang pagtingin sa bawat isa. Laging magkakaroon ng kompetisyon sa bawat isa para manalo, mabuhay. Pero hindi tayo talaga magkakaroon ng kapayapaan at lagi tayong mangangamba na pagtangkaan ng ating buhay ng kung sino man na nangangailangan,
ng kasangkapan natin o pera natin. Lahat ay magiging suspicious sa isa't isa dahil alam natin na hindi natin mapagkakatiwalaan ang ibang tao. Dahil alam natin na kung sino mang hindi sumang-ayon sa kanila ay pwede nilang pagtangkaan na kunin ang buhay. So, ang ginagawa ng tao ngayon ay kinokontrol nila ang ibang tao para magkaroon sila ng power. Ang pinakang goal nito ay para magwagi dahil takot silang matalo dito sa laro ng buhay na kinalalagyan natin na punong-puno ng kompetisyon. So, kailangan nating bigyan ito ng solusyon kung saan makakaroon tayo ng balancing ecosystem ng pera. Kung saan lahat tayo magwawagi. Basahin natin itong clip na galing sa website ng Living Income Guaranteed. Tingnan nyo ang link na to dahil maraming magagandang bagay kayong mababasa diyan. Kung kukunin daw natin ang mga basic resources katulad ng power, ng mga cellphones, telepono, tubig, at magkaroon tayo ng tubo galing dyan dahil ginagamit natin ang mga yan para tayo mabuhay. Itong mga tubo na to o profit ay pwedeng magbigay ng basic or living income na guaranteed na ibibigay sa mga mahihirap. Magkakaroon tayo ng, pag ginawa natin yan, magkakaroon tayo ng stable na income. Dahil ang mga gumagamit ng perang yan ay sila ang pwedeng magbayad o bumili ng mga kailangan nila para sila mabuhay. Ang mining at ang iba pang klase ng natural resources ay nasa pareho ding posisyon. At sila ay kailangang mapunta sa kamay ng mga mamamayan at hindi kanino pa man dahil binigay ito ng lupa sa lahat pantay-pantay.
At magmula dito, dahil meron na ang mga may hirap na regular na sweldo na galing dito sa basic or living income, magkakaroon sila ng dignidad dahil gagarantiyahan ang buhay nang mabubuhay sila, na meron silang mga kinakailangan nila, para basic na kinakailangan para mabuhay magmula pagkabata hanggang pagkamatay. Pero para natin magawa ito, kailangan nating bigyan ng edukasyon ang mga tao, dahil sa ngayon hindi natin china-challenge ang mga mayayaman na nagbebenepisyo sa kanilang mga pinanalunan dito sa kompetisyon na nagaganap dito sa kasalukuyang sistema ng kapitalism. Ang kompetisyon ay mabuti kung ginagamit natin ito para magkaroon tayo ng mas mabuting produkto, at ginagamit natin ito para sa kapakanan ng lahat, para sila maging advance. Ito ang tinatawag na kompetisyon na galing sa prinsipyo ng sentido komon. Ang kompetisyon na nanggagaling sa pagkasira ng mga kasangkapan, sa pagkakaroon ng kahirapan sa ating lipunan, at paghihirap at gutom na nagtutulak sa mga tao na mawalan sila ng bahay, at sa iba naman ay nag-create sila ng maraming pera, pero sa ilan lang. Hindi ito kompetisyon. Ito ang tinatawag nating brutality at abuso ng human rights. So, sinasuggest dito na pag-aralan ang universal human rights ng Equal Life Foundation, dahil oras na para madala natin ito politically, at para magkaroon ng pagbabago dito sa mundo, dahil ang sitwasyon na kinalalagyan natin ay hindi magiging mabuti kung hindi tayo gagawa, kung hindi natin gagawin ang dapat para mabago ito. Ang Equal Rights by the Equal Life Foundation ay nagsasaad ng mga lista ng mga rights ng mga tao,
Ito ay merong 16 na mga rights. So, bisitahin nyo to. Tingnan nyo ang mga links. Maraming salamat.